Hi! Diba? Katapos ko lang magpapa-Jesus, oo, kaya nagpunta muna ako sa kanya. Pinuntahan ko siya. Diyos me, nakakaloka. Kaya hirap na sa kaya ng mahal ng pag-tricycle. Diyos me. So, yun, pabalik na ako tapos, tagal pa rin ng jeep pabalik. Kaya okay lang, nakauwi pa din. Ngayon, tayo magkainan na po. Dahil okay na tayo Papa-Jesus. Mag-thank you kay Papa-Jesus sa lahat ng blessing. At saka, lahat ng pasasalamat. Oo, tara na kumain, terus kain. Kain. Siyempre, nanguha lang ako sa kapitbahay. Nanghihingi mo na ako. Kaya sabi ko, ano mo ako makabili? O kaya nanghihingi mo ng ulam. Kaingay, kismisan. Tara kain. Dahil meron pa akong Diyos. May cook pa rin ako kagabi pa. Sinadya ko talaga lahat ito para makain ako ngayon. Kaya wala akong pambili. Kung wala pa mga dipong wala yan. Dahil dyan, di pa nakapag-kismis sa kayo umaga. Kaya alam mo na, hindi ko kalain ako hindi ko kalain na magkakaroon ako. Nalagalan ako dito. Kaya puto na kapag pilitabot ako ng makin. Paluk ko ba naman kay gusto ka maan? Wala. Hindi pa natuloy. So, may chika ako. Sorry naman. Kaya makalala lang ako. Bigla lang sumulpot sa utak ko. Di ba? Kaya kakain pa nga lang ako. Bigla na papunta sa utak ko. Pumasok. Kaya nakachika lang ako para may kwenta naman ang usapan natin. So, nakilala ko to. Itong babae na to. Ano siya? Noon, napakaganda niyang babae. Sobrang ganda niya babae. Tapos ang ganda ng katawan niya. Sobra wala akong masabi. Tsaka ang bait. Wala ka rin masabi, sobrang kabaitan niya. Ngayon, nagkaroon siya ng trabaho dati ng maayos. Maayos siya. Naging blessing siya sa pagiging trabaho dati. At mabait, dahil mabait siyang tao, nakakatulong siya sa mga kapatid niya dati. Nakakatulong talaga siya. Ngayon, nagkaroon siya ng trabaho na okay sa kanya. So, hindi ko na masabi kung anong trabaho yun. Basta, alam ko, maganda yung trabaho niya dati. Tapos, nagkaroon siya ng karelasyon. Minahal siya ng sobra na karelasyon. Tapos, dahil kahit na maayos ang trabaho niya, pinayagan pa rin siya ng karelasyon niya kahit mas maganda yung trabaho ng karelasyon niya. Kasi ang karelasyon niya ay galing sa ibang bansa. Tapos yun, nagkasama sila, diba? Nagkasama sila. Sa isang higaan. Ang bayang kakate-kate. Nagkasama siyang bahay. Tapos ang nangyari, sobrang mahal nila ang isa't isa. Lalo yung si friend ko, diba? Sobrang mahal niya ng lalaki. Hindi na sa sobrang pagmamahal ninyo sa isa't isa, nagkaroon siya ng isang anak. Yung nagkaanak siya ng baby pa. Kaya lang, nagkaroon pala siya ng problema mag-jowa. Kasi yung naging buntis pala siya dati, ito pala ang relasyon niya, naging mali ang kanilang relasyon. Kung naging pangit ang relasyon nila. Siguro sa side ng lalaki, siguro ayaw pa siguro magkaroon ng anak. Hindi pa siya ready. Kaso yung lalaki, talaga inaccept niya yung pagiging buntis. Kasi mahal niya magkaroon ng anak. Ay, nalagaan hanggang sa maging okay yung katawan niya. Kaya matagal siyang hindi nagtrabaho. Pero kahit na gano'n, may mga tumutulong na sa kanya, yung sa malapit sa trabaho niya. Ngayon, hindi naman kasi siya pumunta sa pamilya niya dati. Kahit na iniwanan siya ng karelasyon niya, hindi siya umuwi sa pamilya niya. Hindi siya umuwi para matulungan niya. Kasi nabuntis siya, na iniwan ng lalaki. Inaccept niya ang problema na yun sa sarili niya. Tinulungan na siya mga kaibigan niya. Ngayon, yung dumating ang dahil nga sobrang pagmamahal niya din sa lalaki. Kumbaga kahit anong copy niya ng tawagan, hindi siya sinasagot ng lalaki. Kahit alam ng lalaki na meron silang anak, hindi pa rin siya inaccept. Kumbaga siguro yung lalaki, mahilig sa church ba? Oo, pero hindi pa kaya ang relasyon. So, sobrang stress ng kaibigan ko na yun. Sobrang stress niya. Tapos doon, sobrang stress niya, nagka-problema siya. Salamat lang, may nag-aalaga sa kanyang mga kaibigan. Pero, ang problema nga lang kasi, nabuntis niya, dinala siya ng mga kaibigan niya sa ospital. Dinala siya sa ospital ngayon, sinamahan siya, tinuruan siya mag-alaga. Kasi nga, hindi pa siya makakilo, kasi nga bagong anak pa lang siya. Kaya lang, lagi siyang, para siyang nawawala siya sa sarili, kasi nga nagkaroon siya ng stress na sobrang niyang pagmamahal sa lalaki. Na gusto niyang hanapin, makasama, dahil meron na silang anak, pero ayaw na siya ng lalaki. Ngayon, ang ginawa ng bata na pinanganak niya, siya ay binigay niya to sa kaibigan niya. Ina-accept niya yung anak niya doon sa kaibigan niya. Pero ang maganda naman doon, pasalamat naman yung friend niya kasi ina-accept yung bata. Kasi nga, kaysa makarelasyon, kaysa mahawakan niya yung bata, pero hindi niya kayang alagaan. Kumbaga, inamin naman niya sa sarili niya na naging stress siya, hindi niya na alam yung dapat gawin, hindi niya kinover yung anak niya. Pero ang pasalamat doon, hindi niya pinabayaan mawala, yung maliit pa lang, di ba? Kumbaga sa kanya, ang maganda lang sa pagiging ina niya, binuo niya yung pagiging anak niya para maibigay sa iba ng maayos, kahit na sabi natin hindi niya kayang alagaan. Kaya yung sa sobrang taon na hindi na siya nagpaparamdam doon sa batang yun, sa kaibigan niya, hindi niya na kasi umalis na siya ng umalis, hanggang nalaman pala na dumating sa kanya kamag-anak. Dumating na siya sa kamag-anak niya. Ngayon, yung dumating siya sa mga kapatid niya dati sa pamilya niya, nagkaroon siya ng tahimik lang. Parang lang siya sa sarili niya. Ngayon, sabi ng mga kaibigan namin dati, chinichika namin siya, sabi namin, kamusta ka naman? Pala uli nakita. Kamusta na ikaw? Okay lang sa kanya, okay lang siya, masaya naman siya, ganyan. Tapos, kamusta na yung anak mo? Di ba nabuntis ka dati yung anak mo? Diyan sabi, ang alam niya, nasa kaibigan niya. Inaalaga niya sa kaibigan niya. Kumbaga, sa totoo lang, yung nakita mo siya, kapag nakausap uli, para ba siyang stress na, parang nawala sa pag-iisip. Parang ganun. Siguro, sa panahon niya yun naman, kahit na nangyari doon, siguro naging pinibati naman yung anak niya. Dahil nakarating naman, napunta naman siguro sa ibang magulang na kilala naman niya yung kumuha ng anak niya. Kasi nga, talaga siguro, sinabi niya na hindi niya talaga kaya. Sobrang stress niya, kaysa napagaan pa. Diba, meron talaga karamihan tao na naging baliw sa pag-ibig. Kasi sa totoo lang, sa lahat, at sa dami na naging trabaho ko, at nadami kong kilala, nakasama, kaibigan, katrabaho, dami kong alam ng mga ganyang karelasyon. Yung tipo kahit na makakabanding-banding ko, tapos mag-share, parang nakakatanga din. Kahit
ano sa kanila, magsalita, about na pag gano'n na, ganyan, ganito, ganyan, wala rin. Diba, wala rin kwenta kasi sa sarili nila yan eh. Diba, sila sa sarili nila, sila rin makapigil sa sarili nila, maging okay. Yun, ganun talaga, ganun ang life. Ganun lang ang kwento ko sa iyo, kaya makakain na muna kita, tapos ang pagkikita ko sa iyo. Ha? Paano makainom na ako, kakain, o, di ko tapos ang chismis natin ha, o sige.